Naikayom niya ang kamay at muling napatingin kay Raph. Then why? Bakit mo hinayaang maging malapit ako sa'yo kung hindi mo rin alam ang gagawin? Kung alam mong may asawa na ako, bakit hinayaan mong umabot pa sa ganito ang lahat? Sana sinabi mo na maaga para mapigilan kong namumuo kong damdamin para sa'yo. Malungkot niyang sabit, bahagyang may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Habang nakatingin kayon kay Raph, naramdaman naman ni Raph ang damdamin ni Pamela. Alam niya ako ng mga sinasabi nito, ngunit maging siya'y nalilito kung bakit nga ba niya hinayaan na umabot silang dalawa sa ganitong sitwasyon. Dahil gusto ko ring makasama ka. Hindi ko alam pero yun ang tumatakbo sa aking isipan, tugon ni Raph. Di naman nakapagsalita si Pamela dahil sa kanyang narinig. Tila ba sinasabi nitong wala rin tong nagawa kundi sundin kung ano man ang nasa isip nito. Kahit na mali na ang nangyayari. Nang malaman kong wala ka maalalay, nagkaroon ako ng pagkakataong makasama ka. Pinipigilan kita magtanong dahil alam kong kapag sinagot ko ang lahat ng tanong mo, nasisiguro kong hindi kita makakasama ng matagal. I am selfish but that's what I want to do. I want to be with you for a moment until your memories come back, but now I don't know if I can still do that since you already know everything. Saad ni Raph na may bahid ng lungkot habang nakatingin ngayon kay Pamela. Kusang bumagsak ang luha ni Pamela habang nakatingin kay Raph at naikayom ang kanyang mga kamay. Naratili pa rin siyang nakatingin kay Raph kahit na umiiyak siya para harapan to. Nais namang lumapit ni Raph dito upang punasan ang luha nito, ngunit naisip niya wala siyang karapatan para gawin yon, lalo na't may nagawa siyang kasalanan dito. What if I wanted it too? That we feel the same way? I don't know, but I think that's what I want before I lost my memory. That you have a part of it that I really want to be with you. But since I'm married, it's really sin. He already betrayed me and I don't want to be like him, but my heart and my mind saying that it's right to be with you. I really wanted to. Umiiyak na niyang sambit at napayuko. Hindi na napigilan ni Raph ang kanyang sarili at tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Saka nilapitan si Pamela. Inila niya ito at niyakap. Bagya pa siyang napapikit at nakaramdam ng tawa sa mga narinig niya rito. Hinayaan ni Raph na umiyak si Pamela at ilabas ang sama ng loob nito. Maya-mayari dahan-dahang kumalat si Pamela. Hinawakan naman ni Raph ang mukha nito at pinunasan ng luha sa pisngi nito. Naiintindihan ko ang mga sinabi mo. Dahil talagang pareho tayo ng nararamdaman, Pamela. Ginawa kong aking makakaya upang kalimutan kita matapos kong umalis sa resort at pumunta dito. Ngunit hindi ko alam kung nagkataon lang bang napadpad ka rito o sadyang inilapit ka sa akin para sagipin sa bangungot na pinagdaraanan mo. I am willing to cross the line just to be with you, saad ni Raph. Habang nakatingin ngayon kay Pamela. Napatitig si Pamela sa kanya at maya-may napapikit, tsaka hinawakan ng kanyang kamay. I really wanted to, but I can't stand it. I cannot stand for you since I am married. I don't want to destroy everything even if he already destroyed it. Ayoko magdagdag pa ng panibagong problema, Raph. Gustuhin ko mong manatili sa tabi mo, hindi ko magagawa. Malungkot na sabi ni Pamela habang nakatingin sa mga mata ni Raph. Kaya nakita niya kung parang dumaan ang sakit doon bago ngumiti sa kanya. Naiintindihan ko. Tanging sabi niya at dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak ng kamay ni Pamela. Subalit, naramdaman niyang hinihigpitan nito ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Kaya muli siyang napatingin dito. I know it sounds crazy but I want you. I wanted to prove how I feel for you. Saad ni Pamela. Natigilan naman si Raph sa sinabi nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla na lamang siyang hinalikan ni Pamela. Hindi agad siya nakakilos at tila nagugulahan pa sa nangyayari. Ngunit maya-maya rin kumilos na ang kanyang kamay at niyakap ito sa babae at kusa nang tumugon sa halik nito. Banayad ang kanilang naging halik at tila dinadama nilang pareho kung ano man ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa pamamagitan ng halik, tila nakuha nilang pareho ang sagot. Mas idineen ni Raph ang sarili ni Pamela sa kanya habang patuloy pa rin ang kanilang halikan. Ilang minuto rin ang kusa ni silang humiwali at pinagdikit ang kanilang mga noo. Pareho silang nakapikit at naghahabol ng hininga. I don't know but I wanted to. Saad ni Raph at napatingin kay Pamela na dahan-dahang nagdilat na mga mata. Nagtama ang mga tayo nila at tila nag-uusap. Maya-maya'y mo rin nagsugpong ang kanilang mga labi. Hindi na to naging banayad kundi naging mabilis at mapaghanap. Bigla, binuhat ni Raph si Pamela at pinaupo paharap sa kanya na hindi napuputol ang halik. Kumilos ang kamay niya at marang hinahaplos ang likod nito. Pilit namang hinahabol ni Pamela ang paraan ng paghalik sa kanya ni Raph dahil para bang sobrang bilis itong kumilos.
Maya-may naramdaman niya ang kamay nito sa likod, sa loob ng kanyang suot na blouse at doon paulit-ulit tinahaplos ang kanyang balat. Maya-maya rin naghiwalay ang kanilang labi. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil lumipat ang labi ni Raph sa kanyang leeg at doon binibigyan ito ng halik. Napahawak naman si Pamela sa batok ni Raph at tila doon kumukuha ng lakas. Napasinghap pa siya na makaramdam ng kiliti dahil sa pagsipsip ni Raph sa kanyang balat at leeg. I really like your smell since the day I met you, sabi ni Raph sa gitna ng ginagawa nitong paghalik sa kanyang leeg. Hindi nagawang tumugon ni Pamela dahil sa paulit-ulit na pagsipsip ni Raph sa kanyang leeg. Naging mapangahas naman si Raph at dahan-dahang bumaba ang labi niya sa gitna nito at binigyan iyon ng halik. Saglit pa'y humiwalay siya upang tignan si Pamela. How's that? Tanong niya pa dito. Nakita niyang bahagyang namula ang pisngi ni Pamela. Hindi niya alam kung sa hiya o sa alak na ininom nilang dalawa. Do you really want it? Dagdag niya pa rito. Hinawakan ni Pamela ang kanyang pisngi. Pinadaan sa labi niya ang sariling daliri nito, tsaka napatango. I want you, sambit ni Pamela. Napangiti si Raph at iniangat ang kanyang kamay. Isa-isa niyang binuksan ang bitones sa damit na suot ni Pamela at inubad iyon. Kaya bumungad sa kanyang harapan ang dalawang kambal nito na dibdib na tila nais lumabas sa suot na brassiere ni Pamela. Napatitig siyang kumilos muli ang isang kamay niya at tinawakan ang dibdib ni Pamela tsaka marahang minasahe kahit nasa loob pa nito na suot na bra ni Pamela. Nakaramdam naman ng kiliti si Pamela at napahawak sa balikat ni Raph. You want it this way? I'll touch it? Tanong pa ni Raph. Nagtama ang paningin nilang dalawa habang patuloy pa rin si Raph sa kanyang ginagawa. Sa dibdib ni Pamela, pabagsak na umupo si Alice at napasandal sa gilid ng pader matapos niyang gawin ang mga pinagawa sa kanya ni Brile. Pakiramdam niya pati ang kanyang katawan babagsak na sa sobrang pagod. Hindi niya akalain na ganoon pala kahirap pag-aralan ang paghawak at paggamit ng baril na kanina pang itinuturo sa kanya ni Brile. Paulit-ulit niyang pinapaputok ang baril kanina, sabalit walang kahit anong natatamaan niya. Puro sablay, dahil nga nanginginig ang kanyang kamay sa tuwing hahawak ng baril. Here! Nagangat siya ng tingin at naakit si Brile na inabutan siya ng tubig. Napairap siya dito at kinuha ng tubig. Umupo naman si Brile sa kanyang tabi at sumandal din. Masyado bang mahirap ang tinuturo ko sa'yo? Tanong pa nito. Napatingin siya kay Brile. Sinamaan to ng tingin. Obvious ba? Natural na hihirapan ako. Mabigat kaya yung baril at pilit kong binabalanse kapag pinapaputok ko na. Hindi ko alam kung kaya nga bang matutuhan yon. Tugon ni Alice at napaismid kay Brile. Natawa naman si Brile sa kanyang sinabi, kaya muli niya itong sinamaan ng tingin. Alam mo, ganyan naman talaga. Kapag unang beses mong sasanayin ng isang bagay, talagang nahihirapan ka. Pero matitiis mong paghihirap na yon kung may dahilan ka, kung bakit mo to ginagawa. I am doing this because I want to help you. At tulad ng sabi ko, Kian was a skilled woman. You cannot fight her. What kind of strength do you have? Saan ni Brile? Hindi naman nakapagsalita si Alice at napaiwas ang tingin dito. Alam niyang wala talaga siyang laban kay Kian. Kung totoong bihasa nito sa isang bagay, lalo na sa paggamit ng baril. Napaisip siyang tama si Brile sa mga sinabi nito, kaya naikuyom niya ang kanyang kamay at napapikit. Nais niyang tulungan si Pamela kaya kung tutulungan niya ito, dapat may kakayahan din siya para protektahan ito, maging ang kanyang sarili. Well, you're right, but can we have a break first? Nagugutom na ako tas siguro kung gabi na, sabi niya kay Brile. Nasa isang underground kasi sila kaya hindi nila makikita kung ano ang nangyayari sa labas. Kanina nang dalhin siya ni Brile sa lugar kung nasan sila ngayon, bahagya siyang namangha. Talagang para sa pagsasanay ang lugar at marami siya nakikita mga sandata na ipinakita sa kanya ni Brile upang gamitin sa pagsasanay. Sinabi sa kanya ni Brile kanina na kapag nandito sila sa isla, nagsasanay sila ni Raph o minsan tanging si Raph lamang. Kaya hindi mapigilan ni Alice na mamangha sa dalawang lalaki. Matapos sabihin niya ni Alice, napatingin si Brile sa kanyang suot na relo at nakita niyang 7:00 na ng gabi. Kaya talagang mararamdaman nila ang gutom. Okay, let's take a break. Let's go. Saan ni Brile at tumayo. Tinulungan naman niya si Alice na makatayo at sabay na sila naglakad palabas ng underground. Matapos masaksihan ni Alice ang training room na iyon, lalo na sa mga sandatang nakita niya ay biglang may namuong tanong sa kanyang isipan. Napatingin pa siya kay Brile na nauuna sa kanyang maglakad.
Bukod sa kakampi namin sila, ano pa nga bang tuloy nilang pagkatao? Sambit niya sa kanyang isipan. Napailing na lamang siya dahil kahit gusto niyang tanungin si Brian, wala siyang lakas ng loob para magtanong. Na makalabas sila sa underground at makabalik na sa rest house, napansin nilang dalawang tahimik ang paligid, kaya nagtataka silang dalawa at sabay na napatingin sa itaas. Hindi nila alam kung anong oras silang umalis kanina, pero nasisiguro nilang matagal silang nanatili sa underground. Are you done? Sabay silang napatingin sa bandang kusina at nakita nila si Raph na may hawak ng tubig. Hindi nakapagsalita ang dalawa dahil sa sinabing iyon ni Raph. Hey, what's with that look? Kunot noong tanong ni Raph sa dalawa. Napatikhim si Barl at napapailing na lamang. Masyado kasing tahimik ang paligid, kaya pareho kami nagulat na magsalita ka. Si Pamela, bumaba na ba? Tanong ni Barl. Hindi pa. Daliligo siguro dahil narinig ko na ako bukas ang shower sa banyo. Pwede bang kayo na magluto for dinner? May ginagawa kasi ako sa itaas. Pahayag ni Raph. Nagkatinginan ang dalawa. Sabay na napatango. Titingnan ko lang kung tapos na siya. Dagdag ni Raph at iniwan ang dalawa. Nabahagyang natahimik at sinundan lang siya ng tingin. Bakit pakiramdam ko may nangyari dito habang wala tayo? Nagtatakang sabi ni Alice. Naghibit balikat lang si Barl at kahit siya nagtataka rin. Maybe, baka nga may nangyari habang wala tayo. Tugon ni Barl at napangisi kay Alice. Inawakan niya si Alice sa balikat at tinulak na papunta sa kusina. Alika, magluto na lang tayo. Saan ni Barl? Hindi mo ako kailangan hawakan, no? Sabi ni Alice at inirapan pa ito. Nauna nang maglakad si Alice kaya natawa na lang na sumunod sa kanya si Barl at nagtulungan sila para maghanda ng hapunan. Samantala, nakatayo lang sa harap ng pinto si Raph kung saan naroon si Pamela. Matapos silang pagsaluhan ng maling pag-iisa ng kanilang mga katawan, saglit silang nagpahinga at tahimik na lumabas si Pamela sa kanyang kwarto. Wala siya nakuhang salita mula rito at hindi niya alam kung ano nga ba ang magiging relasyon nila o sadyang ginawa lamang yun ni Pamela nang ibig sabihin pamamaalam. Hindi niya yan matanggap kung ganoon man. Inangat niya ang kanyang kamay para kumatok dahil sa tingin niya ay nag-aayos na ito. Subalit naihinto lamang niya sa ere at napabuntong hininga. Hanggang sa mapansin niyang gumalaw ang seradura at bumukas ang pinto. Hindi agad siya nakakilos at tatigilan din si Pamela na makita siyang nakatayo. Bahagya silang nagkatitikan dalawa at pareho ring napaiwas. Well, I'm here to check you and it seems like you're alright. They are preparing our dinner in the kitchen. Sir, you there? Wala sa sariling sabi ni Raph at tumalikod kay Pamela. Hindi niya alam kung ano nga bang sasabihin niya at kung tama ba ang kanyang sinabi. Sinundan naman siya ng tingin ni Pamela at napabuntong hininga. Nang isara niya ang pinto at maglakad, bigla siyang napahawak sa pader. Napahawak siya sa kanyang puson at ininda ang sakit na kanyang nararamdaman. Alam niya kung bakit nakaramdam siya ng sakit. At talagang di niya akalain na mahihirapan siya maglakad na parang unang beses niyang napasukan ng malaking bagay sa kanyang loob. My God! I can't believe that this is happening to me. Paano ko sila haharapin ng ganitong nangyari sa akin? Sambit niya sa sarili at napailing na lamang. Dahan-dahan siya naglakad at nagpilit na iniinda ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi alam ko anong kanyang sasabihin kapag nakita siya ni Alice at Barl na paika-ika. Baka ko anong isipin ng mga ito at mahulaan ang nangyari sa kanila ni Raph. Hindi niya napansin nakatingin na si Raph sa kanya na nakaawang nitong pinto at nagtataka sa nakikita nito sa kanya. Napakunot noo si Raph at bahagyang napangisi dahil mukhang kasalanan niya kung bakit paika-ika ko maglakad si Pamela, bagamat nag-aalala pa rin siya para dito. Isinara niya ang pinto na makita niyang bumaba na ito sa hagdan at napabuga ng malalim na hininga. Napatingin siya sa kung saan. Doon naganap ang isang masayang pangyayari sa buhay niya. Marami nang dumaang babae sa buhay niya pero ngayon lang niya naranasan ang tila walang katumbas sa sayang naramdaman niya at para bang ayaw niyang mawala sa kanyang taong nagpadama ng ligayang iyon. Hindi niya na kayang mawala pa sa kanya si Pamela kahit na sinabi pa nitong yun lang ang una at huling gagawin nila yon. Subalit taliwas iyon sa kanyang isipan. Naglakad siya patungo sa couch at nagsari ng alak tsaka napapikit. Tila bumalik sa isipan niya ang nangyaring pagniniig nilang dalawa. Ang mga ungol ni Pamela na tila kay sarap ulit-uliting pakinggan. Ang pagtawag sa kanyang pangalan na tila nagpapalakas ng kanyang loob na ang kilinto ng paulit-ulit. Ang mainit na singaw ng katawan nito na nais niyang maramdaman. Higit sa lahat ang labi nitong matamis na hindi niya kailanman pagsasawaan.
Nasa po niya ang kanyang noo at pilit na inaalis sa kanyang isipan ang mga bagay na iyon. Pinakalma niya ang kanyang sarili, ayaw niya makaramdam ng ganon kay Pamela dahil pakiramdam niya mababaliw siya kapag hindi niya muling madama. Nanatili siya doon ng ilang minuto at nang maubos niyang alak, nagpasya na siyang bumaba para sa hapunan nila. Sigurado siyang tapos na ang dalawa sa pagluluto. Nang makababa siya at si Pamela ang una niyang nakitang nakaupo sa couch at umiinom ng juice. Napatingin to sa kanya at saglit na nagtama ang paningin nila dahil ito lang rin ang umiwas. Nang makababa siya, umupo siya sa bakanting sofa kaharap ito. Are they done? Tanong ni Raph kay Pamela. They are preparing the table. Tugon ni Pamela na hindi halos makatingin dito. Napatango si Raph at naging tahimik ang paligid nilang dalawa. Tila ba walang nais na magsalita. Are you alright? I think you're enduring something between your... Saad ni Raph at napatingin sa pagitan ng hita ni Pamela. Napakunot noon naman si Pamela at sinundan ang tingin ni Raph. Agad niyang nakuha ko naman ang tinutukoy ng lalaki at sinamaan to ng tingin. Napasulya pa siya sa pinto ng kusina dahil baka marinig ng dalawa ang sinabi ni Raph. Tsaka niya ito tiningnan. Sino bang di masasaktan? You're whatever. I don't want to talk about it. Pag-iwas si Pamela at inalis ang tingin dito. Natahimik namang natawa si Raph at saktong lumabas mula sa kusina si Bryle. Agad silang nakita ni Bryle at bahagyang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. What's going on? Did something happen? Bakit ganyan ang mukha mo, Pamela? Nagtatakang tanong ni Bryle dito. Napataas naman ang kilay ni Pamela dahil sa tanong na iyon ni Bryle. Tila ba iniisip nito na may nangyari sa kanila ni Raph kahit gano'n naman talaga? Bakit? Anong meron sa mukha ko? Nagtatakang tanong ni Bryle dito. Napataas naman ang kilay ni Pamela dahil sa tanong na iyon ni Bryle. Tila ba iniisip ito na may nangyari sa kanila ni Raph kahit gano'n naman talaga? Bakit? Anong meron sa mukha ko? Tugon niya rito. Oh, wala naman. You look so grumpy. Well, the dinner is ready. Let's go. Sabi na lang ni Bryle at makahulugang napatingin kay Raph, tsaka muling pumasok sa loob ng kusina, kung saan naghahanda si Alice sa mesa. Pagkaalis ni Bryle, dahan-dahang tumayo si Pamela upang hindi gaanong maramdaman ang sakit sa kipay niya. Natigilan pa siya na maramdaman niya na inalalayan siya ni Raph, kaya napatingin siya dito. What are you doing? I'm just helping you. Ayoko naman mag-isip sila ng kakaiba sa atin, kaya ganito lang ang gagawin ko. Tugon ni Raph at bigla na lamang binuhat si Pamela. Hey, let me down. Mahinang sigaw ni Pamela at bahagyang hinampas ang balikat ni Raph. Subalit hindi siya pinansin ni Raph at naglalakad na ito patungo sa dining area kung saan nakaupo ng dalawa. Pareho namang natigilan sina Alice at Bryle na makitang buhat-buhat ni Raph si Pamela na alanganing tumingin sa kanila. Noong nasa harap na sila ng mesa, binaba niya si Pamela at pinagkila ng upuan kaya walang salita na upo na lang din si Pamela. Kailangan ko pa bang magsalita ng ang sweet yun naman? Ano meron at may pabuhat-buhat pa? Komento ni Alice sa dalawa na bahagya pa nagkatinginan. Napabuntong hininga si Raph bago nagsalita. Nadula siya kanina at tumama sa matigas sa bagay ang hita niya nung pababa siya kanina upang kausapin ka, kaya hirap siyang maglakad. Paliwanag sa kanila ni Raph. Natigilan naman si Pamela at kunot noong napatingin kay Raph dahil sa sinabi nito. Gusto niyang suminghal dahil hindi naman ang hita niyang natamaan ng matigas na bagay, kundi ang kipay niya talagang nakapasok pa ha. Bumaling si Raph kay Pamela, saglit na kinindatan upang kumagat sa sinasabi nito. Oh, ganun ba? Kamusta lang pakiramdam mo? Nag-aano lang tanong ni Alice. Medyo kumikirot pa rin pero okay na. Mawawala din to bukas. Kailangan ko lang ipahinga. Nakangiting tugon ni Pamela kay Alice. Okay, dapat kasi magdahan-dahan ka. Medyo clumsy ka man naman na noon pa. Sige na, kumain na tayo. Napapailing na sabi ni Alice at inabutan ng pagkain si Pamela. Kaya tahimik namang kumuha ng pagkain si Raph at napasulap kay Bryle. Nakita niyang tahimik to nakatingin sa kanya habang kumakain, kaya napangisi siya dito at kumain na rin. Sa paraan ng tingin at pagngisi ni Raph kay Bryle ay may namuong sagot sa isip nito sa kung ano nangyari sa dalawa habang wala sila. Napapailing na lang siya sa kanyang naisip. Tumabi si Alice sa kama kung saan nakahiga na si Pamela. Napansin niyang tahimik lamang ito at tila malalim ang iniisip. Naninibago pa rin siya sa sitwasyon nito, lalo na't maraming magbabago sa pagbabalik nito. Hindi sapat ang simpleng natutunan niya para protektahan to, ngunit nasisiguro niya hindi ito papabayaan ni Raph na masaktan sa kamay ni Kian.
May tiwala siya dito, lalo na't nakikita niya kung paano ito nag-abala sa kanyang pinsan.